sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Okta Research Group kinumpirma ang pagtaas ng COVID-19 positivity rate sa Metro Manila noong nagdaang linggo. Hataw Balita. Department of Health nakapagtala na ng 4 na kaso ng Mycoplasma pneumoniae o walking pneumonia sa Pilipinas ngayong taon. Hataw Balita. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB pinatawa ng suspensyon ng kumpanya na sangkot sa bus accident sa Antique. Hataw Balita. Security at Intelligence Agencies tiniyak na ligtas pa rin ang Pilipinas sa kabila ng Mindanao State University sa Marawi City. Hataw Balita. Decriminalization ng libel at ilang offenses pag-aaralan ng Kongreso upang mapaluwag ang mga piitan sa bansa. Hataw Balita. At 4 na major global awards na sungkit ng Pilipinas sa ginanap na World Travel Awards 2023. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Maayos ang kondisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nasa 5 araw na isolation period matapos itong magpositibo sa COVID-19. Ayon sa Presidential Communications Office, nananatiling malusog ang Pangulo upang gampanan ang kanyang mga obligasyon kahit naka-isolate at mayroon pang nakatakdang pagpupulong kahapon sa pamamagitan ng teleconference. Naglabas din ng update ang palasyo matapos pirmahan ni PBBM ang Public-Private Partnership Code of the Philippines o PPP Code at ang Internet Transactions Act of 2023 kamakalawa. Pangatlong beses nang nagkaroon ng COVID-19 si Pangulong Marcos matapos ng unang tamaan ng sakit noong 2020 at pangalawa noong 2022. Hinikayat naman ng Pangulo ang publiko na magpabakuna at magsuot ng mask kapag nasa matataong lugar lalo na ngayong holiday season. Hataw Balita. Pinumpirma ng Okta Research kahapon, December 6, ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila kung saan umabot na sa 10% ang positivity rate kumpara sa 7% noong nagdaang linggo. Ayon kay Dr. Guido David, isang fellow ng Okta Research, katulad daw ito ng mga naunang pagtaas ng kaso ng COVID-19 maliban sa Omicron na talagang mataas ang pag-usbong. Pinigyang din niya na ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay kahit wala pang sapat na testing center para dito kung saan ang kaso ng sakit sa bansa ay posibleng mababa kaysa sa totoo at maaaring 10 beses ang aktwal na bilang. Binalaan din niya na maaaring umabot sa 15% ang positivity rate sa mga darating na buwan. Nitong Lunes, December 4, inireport ng Department of Health ang 1,340 na bagong kaso ng coronavirus mula Nobyembre 28 hanggang Disyembre 4 na nag-angat ng aktibong kaso sa bansa sa 3,311. Iniimbestigahan na ng DOH kung may posibleng kaugnayan ang iniulat ng World Health Organization na bagong COVID variant of interest sa pagtaas ng kaso sa bansa. Hataw Balita. Nakapagtala na ng 4 na kaso ng Mycoplasma pneumoniae o walking pneumonia ang Pilipinas simula pa noong Enero ngayong taon hanggang November 25. Ayon sa Department of Health o DOH, naitalang sakit sa mga buwan ng Enero, Hulyo at Setyembre at kasama sa mga nai-report na influenza-like illness. Pero ayon sa kagawaran, hindi na bago ang walking pneumonia dahil noon pa man ay nakapagtala na ng ganitong sakit ang bansa. Nauna na rin sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na walang outbreak na walking pneumonia sa Pilipinas sa gitna ng pagtaas nito sa China. Pakinggan natin ang pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa. Attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Ayon
Sa World Health Organization, ang walking pneumonia ay isang karaniwang bacterial infection na ginagamot sa pamamagitan ng pag-inom ng antibiotics. Hinimok naman ang kagawaran ng publiko na sundin ang nakagawian ng minimum health standards upang maiwasan ang pagkalat ng respiratory illnesses sa bansa. My advice is the same. Yung natutunan natin ng COVID, yung social distancing at saka pagsuot ng face mask, cough etiquette para hindi magkahawan. Kung may sakit ang bata, huwag nang papasukin para hindi makahawan ng ibang bata sa eskwelahan. Hataw Balita. Samantala, hindi magkakaugnay ang sunod-sunod na malalakas na lindol sa iba't ibang lugar sa bansa noong mga nagdaang araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, dahil tectonically active ang Pilipinas, natural lang ang mga paggalaw. Ang magnitude 7.4 at 6.8 sa karagatang sakop ng Surigao del Sur nitong December 2 at December 4 at ang magnitude 5.9 nitong December 5 sa Lubang Occidental Mindoro ay mula sa Philippine Trench na nasa silangan at kanlurang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum. Ang mga ito ay hindi magkakarugtong kaya walang relasyon. Ang mga lindol na nabanggit na malalakas sa mga nakaraang linggo. At ito naman ay nagkataon lang na nagkakasunod. Ang isang trend sa isang earthquake generator kung saan talagang dumadaos-dos pababa ang malalaking bloke ng karagatan. From time to time ay nagkakaroon talaga ng mga paglindol dyan. Kadalasan nga lang ay maliliit. Minsan ay nagkakaroon ng malalakas na minsan ay parang kakasunod-sunod. Pero ito ay nagkakataon lamang. Samantala, ayon pa kay Secretary Solidum, maaari ring maglabas ng magnitude 8 na lindol ang mga trenches na hindi gaanong napag-aaralan dahil sa lokasyon nito. Ang ating ginagamit dyan ay matagal na bang hindi kumikilos ang particular segment ng trench. Kaya dyan sa Philippine Trench area, yung lugar ng Samar to Surigao, minsan merong kakulangan ng malalakas na lindol in the past 100 years. So, tinitingnan din natin yan. At dito sa Manila Trench, matagal-tagal na rin hindi kumikilos ng malakas. Isa sa mga panganib na maaring idulot ng lindol na galing sa trench ay ang tsunami. Kaya ayon kay Secretary Solidum, dapat na paigtingin ang mga paghahanda sa lokal na pamahalaan at ng pamayanan. Sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagsasagawa ng earthquake drill ang buong bansa tuwing ikatlong buwan. Hinihikayat ang publiko na makilahok dito. Hataw Balita. Nakukulangan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa hakbang ng Philippine Government Forces sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea, ipinahayag ng mambabatas ang pagkadismaya sa anyay hindi sapat ang hakbang ng mga ito kaya patuloy na inaabuso ng China ang karapatan ng Pilipinas. Kamakailan nga lang ay muling namataan ang pagdami ng Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Pakinggan natin ang pahayag ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Whether magkaroon ng Chinese vessel doon o hindi, so paano natin, sana maging proactive tayo, hindi tayo reactive. Diba? So, tapos, parang magwa 1 month bago tayo nag-react. So ang ginagawa lang natin, tinitignan lang natin sila. Na-monitor nyo na November 5 and 6 hanggang sa bumaba na siya. So 135. So I don't believe na talagang ginagawa nyo yung katungkulan nyo o sinasabi nyo po na enough yung ginagawa ninyo para mapigil natin ito. So I beg to disagree. Gayunman, ginit ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na ginagawa nila ang lahat kahit hindi sapat ang kapasidad ng ahensya upang bantayan ang pinagtatalunang teritoryo. Naghahalinhinan sa pagbabantay ang air at naval assets ng PCG at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela at Commander
Alberto Carlos ng AP Western Command. Very limited assets that we have. Just to emphasize, we only have 3 vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7 in Julian Felipe to watch over the swarming of the Chinese maritime militia. We are always in the WPS when we monitored any increase in the presence of Chinese vessels in any feature in the West Philippine Sea po. We are always there, the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard. We follow the existing procedure to confront this presence. Hataw Balita. Sa iba pang balita, habang nagsasagawa pa ng investigasyon, pinatawan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 70 araw na suspensyon ang kumpanyang nag-ooperate ng Ceres Bus na nahulog sa bangin sa may bayan ng Hamptic Antique. Ayon sa LTFRB, i-inspeksyonin nila ang roadworthiness ng mga bus na dinedeploy ng kumpanya. Sa kanilang tala, mayroong 15 bus ang hawak ng kumpanyang nagpapatakbo ng nahulog na bus. Ayon naman kay Antique Governor Rodora Cadiao, iapila nila sa LTFRB ang suspensyon dahil kukulangin ng masasakyan ng mga pasahero lalo na't papalapit ang holiday season. Hihilingin na lang nila sa bus company na mag-deploy ng maayos na unit ng bus at sa coastal road na ito padadaanin kesa sa pinaghulugan ng bus. Pakinggan natin ang pahayag ni Antique Governor Rodora Cadiao. Ako gusto ko i-appeal sa LTFRB to reconsider muna yan until final analysis. Imbis na totally banning wala na ibang wala na ibang alternative. Sa inilabas naman na pahayag ng Balyacar Transit Incorporated, sinabi nito na tinitiyak naman nila ang pagiging roadworthy ng kanilang mga bus bago ito ibiyahe. Nangako ang kumpanya na magbibigay ng tulong pinansyal, medical at burial assistance sa mga nasawi at sa mga na-ospital. Samantala sa press conference kahapon, nilinaw ng provincial government na 28 lamang ang sakay ng bus. 17 na ang nasawi, may 7 ang nasa ospital at nasa critical pang kondisyon habang may 4 ang nasa stable ng kalagayan. Ayon kay Governor Cadiao, itinuturing talaga na accident-prone area ang bahaging iyon ng Hamptic dahil sa dami ng mga na-aksidente sa lugar. Ako gusto ko i-condemn rin yung road na yan. So many Antiqueños died on that road section. If you can ask the national government to allot a substantial amount of money para i-detour ang road na yan, even if you have to blast the whole mountain para malagyan ng panibagong road, bakit hindi? Mabilis daw talaga. He was honking his horn, parang warning everybody na danger, danger. Parang nagpanic yung driver nagbubusina. Tapos ako parang telling everybody to brace for impact or warning everybody na there's a danger. Hindi daw mapigil ng brakes. Hataw Balita. Ibinahagi ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ang pagtitiyak ng matataas na opisyal ng gobyerno na kontrolado ng militar at pulisya ang sitwasyon kasunod ng pagbomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Ito ang inilahan sa pulong kahapon ng ilang senador sa isang executive session kasama ang ilang matataas na opisyal ng security at intelligence agencies ng gobyerno kaugnay ng MSU Marawi bombing. Kasama riyan sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr., PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon at National Security Advisor Eduardo Año. Tumanggi ng idetalye ng mga opisyal ang napag-usapan sa executive session pero ayon kay Senator Zubiri, naging maganda ang kinalabasan ng pulong at tiniyak na kontrolado umano ng militar at pulisya ang sitwasyon. Patuloy anyang manhunt operation laban sa 4 na persons of interest. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. But we're all safe. In other words, after the briefing, it was shown rather that the Philippines is in safe hands. The military and PNP have it under control.
Ayon naman kay Secretary Teodoro, patuloy nilang binabalidate ang ginawang pag-ako ng IC sa pagsabog. Nang matanong naman ang patungkol sa umano'y failure of intelligence, ayon sa kalihim, tinitingnan nilang lahat ng anggulo at hintayin na lamang ang resulta ng investigasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Lahat naman ng pwedeng gawin, ginagawa ng PNP at AFP. Hataw Balita. Sasagawang muli sa Davao City ang Security Simulation Exercise o Security SAMEX. Layon ng pagsasanay na mapaigting ang seguridad sa lungsod at upang masukat ang kahandaan ng mga security forces laban sa banta ng terorismo gaya ng pambobomba. Ayon kay Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia, magiging sorpresa ang pagsasanay dahil hindi i-anunsyo kung kailan, saan at kung ano ang magiging senaryo ng exercise. Sa mga nagdaang SIMEX, malimit ay kasabay na tinatamnan ng improvised explosive device ang dalawang magkakaibang lokasyon sa lungsod. Dito sinusukat kung papaano re-respondihan at kokontrolin ng security forces na kasali sa pagsasanay ang sitwasyon. Ang pangunahing SIMEX na isasagawa ngayong taon ay inspired ng nangyaring pambobomba kamakailan sa Mindanao State University sa Marawi City. Hataw Balita. Maghihigpit ng seguridad ang Philippine National Police para sa papalapit na holiday season upang matiyak na hindi nalulusutan ng masasamang loob na nananamantala sa mga ganitong okasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., dapat makita at maramdaman ng publiko na ligtas sila, lalo na ngayong holiday season. Kaugnay nito, ilalagay na ng pambansang pulisya sa full alert status ang kanilang hanay simula December 15, 2023. Ibig sabihin na sa 100% ng kanilang mga tauhan ang naka-duty at bawal ang mag-leave o bakasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. I urge all commanders on the ground to make sure get out of your comfort zone and see for themselves the deployment of our police officers and make sure and give assurance to the public, especially this coming military season, na safe ang ating mga kababayan. Of course, magiging busy naman ng mga malls and yung mga areas of convergence. So I just want to make it sure na yung ating kapulisan na yan dyan and the proper security measures at saka inspection is being done. Some sort of emphasizing lang na dapat pag-itingin yung pagbabantay ng ating mga kapulisan sa seguridad ng ating mga kababayan. Ayon naman kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nasa 40,000 pulis din ang ipapakalat para sa seguridad sa buong bansa. Bukod dito sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Metro Manila Development Authority at mga force multipliers mula sa mga local government units. Panawagan ng PNP sa publiko maging mapagmasid at alerto at agad na isumbong sa mga pulis kung may nakikitang kahina-hinalang bagay o tao sa kanilang lugar. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Pagpasok ng December ay talagang nag-i-increase po talaga tayo ng mga police visibility sa mga places of worship, sa mga major thoroughfares, sa mga transport terminals, at yung mga places of convergence na alam natin kapag ganitong December ay talagang dinadagsa ng tao. Pati na rin yung mga night markets, ay yan yung tinitingnan natin. Identify na natin yan for solo. Hataw Balita. Pag-aaralan ngayon ng Kongreso na alisin na bilang krimen ang ilang offenses upang mapaluwag ang piitan sa bansa. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na pag-aaralan na nila ang panukalang wag nang gawing krimen ang mga kasong ito bilang pagsuporta sa layuning decongestion o mapaluwag ang mga piitan sa ilalim ng Bureau of Corrections, BUCOR at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sa halip na makulong, magbayad na lang ng multa ang isang offender. Kasama rin sa ikokonsidera ng Kamara ang pagkakaroon ng Unified Act at Department of Corrections and Penology. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. To address these challenges, the House of Representatives is ready to consider
and will seriously study several key proposals that merit serious contemplation and support. This review will assess the deterrent effect of these classifications and consider the decriminalization of certain offenses like libel, abortion, and dueling. Our goal is to ensure that every punishments are proportionate to the gravity of the crimes thus committed. Samantala, sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri na bukas sila sa pag-aaral o pag-aaralan din ito. Gayunman, personal siyang tutol sa decriminalization ng abortion. Suportado din nila ang paglalaan ng pondo sa pagtatayo ng Supermax facilities para sa mga nahatulan ng heinous crimes sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan nito, may hihiwalay ang mga ito sa nahatulan ng minor offenses. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri. Kung decriminalize naman yung kaso na yan, hindi na sila makukulong, di ba? So, yan ang siguro tinitingnan ng ating speaker at pag-aralan natin na mabuti yan. Hataw Balita. Tanggap ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang isinusulong na usaping pangkapayapaan o peace talks kasamang National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Bilang taga Mindanao, mahalaga umano ito para sa kaunlaran na matagal nang hinahangad ng marami. Sa katunayan, siya anyang author ng Bangsamoro Organic Law o BOL noon. Naunawaan din anya ang punto o saloobin ni Vice President Sara Duterte dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. We welcome that. We welcome that from the President. We welcome that from the government. Basta wag lang tayo magpaloko. Yun siguro sinasabi ni VP Sara, wag tayo magpaloko. Dapat ibaba po nila ang kanilang armed struggle or tigil nila ang armed struggle, then we can talk. Hataw Balita. Nasabat ng mga otoridad ang isang pakete na naglalaman ng halos 9,898 na gramo ng shabu o methamphetamine na may tinatayang naghalaga ng mahigit 67 milyong piso sa Pair Cargo Warehouse sa Pasay City. Nakumpiska ng Bureau of Customs Drug Enforcement Agency o PIDEA at ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang kargamento na idineklara bilang bearing na nagmula sa Mozambique, Timog Silangang Afrika. Sumailalim ang pakete sa masusing profiling, x-ray screening at physical examination na nagresulta sa pagkakadetect ng nakatagong droga sa loob ng mga bearing. Dahil dito naaresto ang consignee na umano'y nag-a-attempt kunin ang pakete para sa kanyang online partner. Binalaan ng BOC ang publiko na mag-ingat sa iba't ibang anyo ng lab scam kung saan ginagamit ng mga drug smuggler ang kanilang mga Filipino partners bilang mga couriers. Haharap ang consignee sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Anti-Illegal Drugs Act at RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Hataw Balita. Nasa mahigit 13 milyong pisong humanitarian grant ang nakatakdang ipagkaloob ng Japanese government sa 3 local government units sa Pilipinas. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. 3 local government unit ang nakatakdang tumanggap ng iba't ibang humanitarian grant mula sa bansang Japan. Magkakaloob ng nasa 13.27 million pesos na halaga ng tulong sa mga LGU ng Valencia, Bohol, Sipocot, Camarines Sur at Olongapo City. Sa ilalim ng Japan Grassroots Human Security Project Scheme ang ipagkakaloob na tulong sa mga nabanggit na lugar sa bansa. Sa pamamagitan ng paglagda nito ni Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa kahapon December 6, pupunduhan ng 3 kontrata ang 4 na silid-aralan sa high school building sa Valencia, Bohol. Pagbili naman ng ambulansya para sa munisipalidad ng Sipocot sa Camarines Sur at pagkakaloob ng portable chest x-ray machine sa Olongapo City.
Sa pamamagitan ng proyekto, naniniwala ang Japanese government na mapagtitibay pa ang pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at Japan na makatutulong sa pagmatagalang partnership ng dalawang bansa. Inaasahan din makapagbibigay ng komprehensibong healthcare services ang proyekto sa mga tribo ng Aita at sa Urban Poor sa Olongapo City. Inilunsad ng bansang Japan ang GGP scheme noong 1989 upang mabawasan ang kahirapan at makatulong sa iba't ibang komunidad na makabahagi sa grassroots activities. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Matagumpay nang naibaba kahapon ng Philippine Air Force ang dalawa sa kanilang para-jumpers na kasama sa mga pupunta sa crash site kung saan natagpuan ang bumagsak na eroplano sa may San Mariano, Isabela. Anumang oras ngayong umaga, posible nang marating ng mga rescuer ang crash site na kinaroroonan ng bumagsak na Piper Cherokee plane sa kabundukan ng Sierra Madre sa may bahagi ng Barangay Casala. Gayunman, masyado pa ring matarik at mahirap ang daang tatahakin ng mga rescuer bago marating ang lugar na kinaroroonan ng bumagsak na eroplano. Pakinggan natin ang pahayag ni MDR-RMO Head Glenn Capaldo. Pero yung terrain na tatahakin nila, mahirap pa sabihin mo kahit 5 kilometers na lang, bundok na mataas pababa. Pababa kahit malapit lang, pero pag linakad mo yun, times 2 pa yun, ma'am. Samantala, nauna nang natagpuan bandang umaga kamakalawa ang eksaktong lokasyon ng Piper plane na 6 na araw nang nawawala. Umalis ito ng Kawayan Airport noong November 30 at papunta sana ng Palanan, subalit hindi na nakarating sa destinasyon. Wala pa ring impormasyon ng mga otoridad hinggil sa kalagayan ng piloto at pasaherong sakay ng bumagsak na eroplano. Hataw Balita. Nasa mahigit 4,000 pampublikong paaralan sa Bicol Region ang lumahok sa isinagawang tree planting drive ng Department of Education kahapon. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng ceremonial tree planting at Memorandum of Agreement signing sa pangunan ng Department Education o DepEd Bicol, Director Gilbert Sadsad at iba pang mga opisyal nito sa Baskaran Elementary School sa Bayan ng Daraga, Albay kahapon December 6. Bahagi ang naturang aktibidad bilang pakikiisa sa tree planting drive ng Kagawaran. Inilunsad ang nasabing proyekto sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 69 Series of 2023 na naglalayong isulong ang environmental preservation at itatak sa isip ng mga kabataang Pilipino ang kanilang responsibilidad sa kapaligiran. Nasa 236,000 ang kabuang bilang ng mga puno na sabay-sabay na itatanim sa buong bansa, kasama ang 47,678 na pampublikong paaralan ng DepEd, kung saan 4,071 sa mga ito ay nasa kabikulan at target na makapagtanim ng hindi bababa sa 20,355 na mga puno sa buong rehiyon. Sa isang panayam, hinihikayat ni Direktor Sadsad ang bawat paaralan na makapagtanim ng hindi bababa sa 5 mga tree seedlings kasama na ang mga fruit-bearing mga native na puno sa bansa at mangroves. Maaaring manggaling ang mga nasabing mga seedling sa kanilang mga taniman o kumuha direkta sa local o Municipal Environment and Natural Resources Office. Bilang paghahanda, nakipag-ugnayan ng DepEd Bicol kay Regional Executive Director Francisco Milla Jr. ng Department of Environment and Natural Resources upang makapaghanda ng mga punla at iba pang mga materyales na gagamitin sa pagtatanim noong ika-24 ng Nobyembre. Sa bayan ginanap ang nasabing aktibidad kahapon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa pangunguna sa kanilang School Governance and Operations Division o SGOD sa SDO level. Samantala, isinailalim muna ang mga pampublikong paaralan sa buong rehiyon sa asynchronous classes kasabay ng pakikiisa sa nasabing proyekto. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia,
humahataw. Hataw Balita. 4 na major global awards o tourism recognitions ang nasungkit ng Pilipinas sa ginanap na World Travel Awards 2023. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakuha ng bansa ang Global Tourism Resilience Award dahil sa ipinakita nitong global leadership, pioneering vision at mga inobasyon upang malagpasan ang iba't ibang hamon. Muli namang nakuha ng bansa ang World's Leading Dive Destination at World's Leading Beach Destination Awards. Iginawad din sa Pilipinas ngayong taon ang World's Leading City Destination para sa lungsod ng Maynila. Ayon sa World Travel Awards President at founder na si Graham Cook, bukod sa nagagandahang diving at beach resorts ng Pilipinas, ang mga Pilipino ang pangunahing asset ng bansa na dahilan upang makilala ang ating turismo. Mula sa work ethics, pagiging masiyahin at magiliw sa mga bisita, naanya ang mga katangiang ito ay hindi makikita sa ibang bansa. Hataw Balita. Oras alas 5:39 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang sanhi ng paglubog ng isang bangkang pangisda sa karagatan ng Paluan sa Occidental Mindoro nitong Martes, December 5. Ayon sa mga sakay ng bangka, binangga umano ang kanilang sinasakyan kaya't lumubog ito. Si Andy Pagayona, humahataw. Hataw Balita. Sinimulan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang investigasyon sa paglubog ng isang bangkang pangisda sa Occidental Mindoro dakong alas 4 ng hapon nitong Martes, December 5. Ayon sa PCG, iniimbestigahan na nila ang nangyari kung saan sinasabi ng mga sakay ng nasabing bangka na may pangalang Ruel J na sila umano ay binangga ng isang barko na ang pangalan ay MB Tai Hang 8. Hindi rin umano huminto ang foreign vessel at nagpatuloy ito sa ginawang paglalayag. Agad namang na-rescue ang mga sakay ng bangka sa pamamagitan ng Philippine Coast Guard at sa tulong na rin ng iba pang mga bangka na rumisponde sa kanila. Ang mga sakay ng bangkang na-rescue ng PCG ay nakilalang sina John Ray Sardan, Ryan J. Daus, Brian Pangatungan, Christian Arizala at Joshua Barbas na pawang mga taga-Palawan. Agad din namang binigyan ng sapat na kailangan ng mga mangingisdang na-rescue ng PCG at saka tinulungan ng ibang ahensya at saka pinauwi sa kanilang mga pamilya. Sinisikap na rin ng Philippine Coast Guard na malaman ang buong katotohanan sa nangyaring insidente. Nananawagan na sa ngayon ang may-ari ng bangka sa gobyerno na mapanagot ang barko na bumangga sa kanilang bangka. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Andy Pagayona, humahataw. Hataw Balita. Pinaplano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Pangil sa Laguna ang paglalabas ng isang ordinansa na tutugon sa posibleng pagkalat ng maling impormasyon na maaaring maglagay sa panganib sa kaligtasan ng publiko. Kasunod ito ng nangyaring bomb threat sa isang pampublikong paaralan sa Bayan, Kamakalawa. Si Marcus Doria, humahataw. Hataw Balita. Inilahad ng lokal na pamahalaan ng Pangil sa Laguna ang kanilang hakbang na maglabas ng isang ordinansa bilang tugon sa nangyaring bomb threat na nakita sa Pangil Central Elementary School noong December 5. Aminado ang punong lungsod na problema nila ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa bayan na naging dahilan din kung bakit nangyari ang nasabing insidente. Kasama sa layunin ng lokal na pamahalaan na magbigay ng babala at impormasyon sa publiko kung paano makatutulong ang mga mamamayan upang huwag maulit ang naturang bomb threat na siyang kaunahan sa kanilang bayan. Dahil sa pangyayari, malaki umanong porsyento ang ibinaba ng mga estudyanteng pumapasok sa mga paaralan dahil sa takot sa nasabing insidente. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na nasa ligtas at maayos na ang sitwasyon sa mga paaralan at wala na umanong dapat ikatakot ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang seguridad. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga otoridad at pagkalap ng mga closed-circuit television o CCTV sa lugar upang matukoy ang suspect sa nangyaring bomb threat sa kanilang bayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcus Doria, humahataw.
Hataw Balita. Nakakapagtala ng mahigit 200 kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV o AIDS ang Department of Health o DOH sa buong Kabikulan mula Enero hanggang buwan ng Hunyo ngayong taon. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nakapagtala na ang Department of Health o DOH Bicol na nasa 246 na kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa buong Kabikulan mula buwan ng Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Iniulat ito sa kauna-unahang Bicol Regional HIV/AIDS Sexual and Reproductive Health Summit na sinagawa sa La Roca Veranda Suites sa Legazpi City, Albay, kamakailan. Bate sa datos ng kagawaran, may kabuang 2,400 na cumulative cases ang naitala mula taong 1984 hanggang taong 2023 sa rehiyon. 2,259 na kaso ang naitala na pawang mga lalaki at 142 naman ang sa mga babae. Ayon pa sa kagawaran, nasa edad 25 hanggang 34 ang may pinakamaraming kaso ng HIV sa Bicol. Nagpaalala naman ang DOH Bicol sa publiko na sundin ang mga pamamaraan na binabahagi ng kagawaran upang maiwasan ang nakakahawang sakit. Patuloy naman ang ginagawang panghihikayat ng DOH Bicol at Gentleman Bicol for Reproductive Health and Rights Incorporated at iba pang mga advocate. Hinihimok ng mga ito na makiisa ang mga mamamayan sa kampanya ng kagawaran sa pagpapakalat ng tamang impormasyon hinggil sa HIV/AIDS upang masugpo ang anumang diskriminasyon at stigma na nararanasan ng mga person living with HIV sa rehiyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng isang awareness campaign para sa mga kabataan ng lokal na pamahalaan upang malabanan ang pagdami ng tinatamaan ng nakamamatay na sakit na rabies sa bayan ng Pakil, Laguna. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Patuloy ang isinasagawang anti-rabies program ng local government unit para sa mga mag-aaral sa bayan ng Pakil sa Laguna bilang bahagi ng kanilang pagpapaigting sa kampanya laban sa nakamamatay na sakit. Ang nasabing pagpapalawig ng mga pangunahing kaalaman ng mga batang Pakilenyo ukol sa sakit na rabies ay nasimulan bunsod umano ng napaulat na pagkasawi ng isang bata sa bayan ng Pila, Laguna. Sa inilunsad na anti-rabies campaign ng lokal na pamahalaan, itinuro sa mga mag-aaral ang mga sintomas ng rabies na maaring maranasan sa umpisa at mga impormasyon kung ano ang marapat gawin kung sila ay nakagat ng hayop. Partikular na ang paghuhugas ng may sabon sa parte na nakagat ng hayop at pagpapakonsulta sa malapit na center para masuri ng doktor at mabigyan ng medical service. Nakiisa naman ang mga guro at estudyante sa nasabing programa ng LGU kung saan napakalaking tulong nila ang ganitong aktibidad sa kanilang mga paaralan para sa kaligtasan ng mga kabataan laban sa nakamamatay na sakit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Nagsama-sama ang ilang ahensya ng pamahalaan sa lalawigan ng Albay sa pamahagi ng tulong sa ating mga kababayang mahihirap sa lugar. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Mahigit sa 400 individual na kabilang sa sektor ng mga mangingisda, padjak drivers at mga street sweepers ang naabutan ng tulong ng ilang mga ahensya ng pamahalaan sa lalawigan ng Albay. Nagtulong-tulong ang Naval Forces, Special Operations Unit Southern Luzon, Regional Highway Patrol Group Unit 5, Legazpi Local Government Unit, City Environment and Natural Resources Office o CENRO, National Press Club Albay, SM at iba pa upang maipaabot ang tulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa probinsya.
nakatanggap ang mga ito ng mga food package na magagamit upang kahit na papaano ay makatawid sa kanilang pangangailangan at makapagbigay ng saya sa kanilang pamilyang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Masaya naman ang mga driver, street sweepers at mga mangingisda sa kanilang natanggap at nagpapasalamat dahil sa pag-alaala sa kanilang mga kalagayan, lalo't sila ang mga nagtatrabaho sa kalsada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Inaasahan po natin ngayong araw na magiging maganda at maliwas na panahon sa bansa. Inaasahan din na mainit na panahon dahil pa rin sa epekto ng easterlies. Yung pong amihan o northeast monsoon ay bahagyang pong lumakas at naapektuhan ang northern Luzon. Samantala, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa dagat Pasipiko, ganun din po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ating magiging lagay na panahon ngayong araw, dahil po sa amihan o northeast monsoon, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan sa mga lalawigan ng Cagayan, Batanes at Apayao. Samantala po, itong lalabing bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, ay makakaranas po tayo ng maganda at maliwas sa panahon, maliban lang po sa mga isolated o pulupulong pag-ulan. Ang agwat pong temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao po, 23 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao dahil po sa easterlies. Bukod sa mainit na panahon, inaasahan po natin maganda at maliwas na panahon, maliban lang po sa mga localized thunderstorm na kung saan mangyayari ito sa bandang hapon o gabi, na kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Mataas po ang temperatura matatala ngayong araw sa Zamboanga at ganun din sa Davao na kung saan naabot ng 34 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating weather outlook mula bukas, Friday hanggang Sunday, itong easterlies ay inaasahan pa rin na magpapatuloy na makaka-apekto sa bansa. Kaya makakaasa pa rin tayo sa susunod ng 3 araw na mainit na panahon. Itong amihan o northeast monsoon ay patuloy makaka-apekto sa northern Luzon hanggang bukas. At yung makikita sa ating piling lugar sa bansa, sa loob po ng 3 araw ay magpapatuloy na maging maganda at maliwas sa panahon, maliban na po sa mga isolated o pulo-pulong pag-ulan. Ang araw pong sisikat mamaya pong 6:08 ng umaga, ang araw lulubog mamaya pong 5:26 ng hapon. At napanood po natin ang sa bawat araw na ating nasisilayan. Ay magpasalamat sa Diyos na may galang. Hataw Balita. Isang information drive ang isinagawa ng Bureau of Jail Management and Penology Bataan sa mga mag-aaral bilang bahagi ng pagdiriwang ng 18-day campaign to end violence against women. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Nakaisa sa pagdiriwang ng 18 days campaign to end violence against women o VAW ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa probinsya ng Bataan. Sang-ayon ng pagdiriwang sa Republic Act 10398 o ang Act declaring November 25 to December 12 of every year for National Consciousness to End Violence Against Women and Children's Act of 2013. Lain ng pagdiriwang na magkaroon ng awareness ang ating mga kababayan patungkol sa mga karapatan ng mga Pilipinong kababaihan, lalo na ang mga nasa loob ng tahanan, paaralan at saan mang bahagi ng bansa. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagsagawa ng information drive ang mga tauhan ng BJMP Bataan sa mga estudyante, partikular na sa mga criminology students ng Bataan Heroes Memorial College.
magkaroon po tayo ng initiative na magkaroon ng info drive po regarding sa BJMP. Lalo na dito, meron tayong 18-day campaign sa VAW, which is nag-start po siya noong November 25. Yung sa violence against women, hindi lang naman kasi mga asawa or may asawa ang dapat na makakilala dito. Dapat din kasama na rin sila yung may mga, like for example, itong mga batang to, meron nang may mga girlfriend, emotionally, hindi lang physically na pwedeng ma-abuse ang isang babae. Kung hindi, mas madalas pa nga emotionally, hindi sila aware, para maging aware sila. Layon din ng aktibidad na mabuksan ang isipan ng mga mag-aaral sa halaga ng pagiging bahagi ng kanilang ahensya. Mas yun po yung programa ng BJMP at naghihikayat nga kami na may mga pumasok sa BJMP mag-apply para madagdagan yung ano natin at makapili tayo ng mga jail officers na best among the best. Nakiisa naman sa programa ang Bataan Heroes Memorial College sa layuning ito ng BJMP na magbahagi ng mga kaalaman sa kanilang mga estudyante. Na-appreciate po namin yun kasi malaking tulong po yun sa aming mga students. Kasi po, as a future criminologist po, so kasama po yun sa possible mga job po nila na If you are talking of additional knowledge for our criminology students, then the inputs that are voluntarily extended to the school by such agencies as the BJMP, PNP, Bureau of Fire and other LGUs or even non-government organization are most welcome. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Milanio Aquino, humataw. Hataw Balita. Ayan, at sa atin namang shout out, happy Sabbath anniversary po kay Jonathan Villadares. At happy viewing din kay Wilmar, ayan, at si Louie Lipanya. Lagi nating taga-subaybay, pati ate ko, si Ate Lulu, nanonood daw siya ngayon. At sa YouTube viewers natin, si Emma Chikuhara ng Japan, Elena Yang ng Sinpung Taiwan, Ligaya Alnas, Mildred Tadena Saba ng Sabah, Malaysia, at Christian Soriano Retolado. At sa Facebook, andyan po sina Erlinda Amosco, Romel Bañez Ordonez, Ariel Acquitan. At syempre, salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa atin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 4 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan Kapitulo 2, talatang 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.